Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, good morning. Bagong umaga, may bagong pag-asa. Yan. At yan. Good morning routine po. Si Jolar, yan na naman. At pakain na naman ng manok. At nagsasampahan na naman yung mga dumalaga ay yung mga sisiw dati. Yan, at nagliliparan at sumasampa kay Jolar. Yan po mga ka-BSK, samahan niyo po kami maghapon na to at tingnan natin kung anong ating magagawa sa maghapon. Yan, ang mga manok ay masisigla na naman. Yan, at papagawa natin kay Jolar yung yung daanan ng tubig. So nahuhukay ko para lumitaw yung yung PVC dun sa swimming pool para pagdating ko mailagay ko yung bulb at baka masimentohan yung yung tapat nung sa bulb para secure at lagyan ng takip. At medyo siguro lakihan ko ng konti para pwedeng gawing filter, pwedeng ibaksak yung tubig dun at ibalik sa taas. Tingnan natin. At pinapagawa ko rin yung daanan ng tubig hanggang dun sa papunta dun sa sa pinakakanal ng baksakan ng water pump na tubig pag nagpapatubig ng palay. So yun, napalalagyan natin ng daan para just in case pag-uwi naka-ready na. Baka magpatanim tayo ng palay mga bandang July siguro. Ayan, samahan nyo po kami itong maghapon na to. At yan, tignan natin kung hanggang saan tayo anong magagawa natin sa maghapon sa mga ka-BSK. Joyce Farm po. Ayan si Jolar at nakatambay pa sa sa loob ng kulungan at binabantayan niya yung mga yung mga dumalaga, yung mga sisiw dati. Yun, yung mga manok na maliliit. Binabantayan niya para makakain ng gusto kasi hinahabol, tinutukan ng mga inahin. Yun, kaya nakabantay siya doon para masigurado niyang busog yung mga sisiw bago niya iwanan para hindi magutom. Kasi sinosolo ng malalaki na manok yung pagkain. Kaya yan siya binabantayan niya. Kaya yung mga manok na yan, yung mga sisiw na yan, bagay dumalaga na. Ayan, pag nakikita siya, sinasampahan siya lagi kasi laging inihimas, parang tinali lang pagka inihimas mo lagi, gabit araw.
Yun, medyo pagkukuhanin mo siya, ano, hindi siya nagwawala. Mabait, ganun ang dating. Kasi lagi kanya nakikita, yun, hanggang sa kinakausap mo rin. So, yan ang ginagawa ni Jolar ngayon. Binabantayan niya yung mga dumalaga na manok para makakain ng gusto. Yan, pagka merong humalo dyan na malaki at tinuka yung mga sisiw, yun, kamisan tinutulak niya ng stick, tinataboy niya, kamisan hinuhuli niya. At yun, iniimas niya siguro, o yung katulad ng tinuka yung puti, ginawa niya, hinuli niya. Yun, ganun po ang ginagawa ni Jola, kaya bumait yung mga sisiw. At ngayon naman, andito siya sa bibi, yan, yung mga gansa, pabo, yan. At papakain niya, tingnan mo, gutom na gutom. Parang ano, parang piyesta. Yan, ang dami na nila, Ayan, naguunahan pa. Yan, ayos, gumagaang yung pakiramdam ng mga alaga, mga manok. Kaya yan, dadami pa yan. At meron pa kami sisiw dun sa brodo. So pinapalaki lang po namin para hindi mawala. Kasi pag nadaanan ng mabait, pagka yan binaba namin, yan namamatay. Halos lahat ng mga napapisa namin halos namatay. May nabubuhay, isa, dalawa lang. So ngayon, nakakaipon tayo ngayon. Nakakapabuhay tayo kasi yun nga, meron na tayong kulungan ng mga sisiw. Doon natin pinapalaki. So yan, maaaring pagdating ko, nagkaroon ng time agad. At naayos ko lahat ng dapat ayusin. Yan, pag nag-stay ako sa farm, yan gagawa, yan ang project ko. Bago ko gawin yung mga yung mga laruan ko, yung mga inuwi kong kinatay na eroplano para mapalipad natin dyan sa farm. Eroplano saka yung helicopter, RC. Yan, i-assemble natin at yung ginawa nating airplane din, a-assemblein natin para mapalipad dyan. Yan. Pero gawin ko muna yung kulungan ng manok saka yung anong tawag doon, incubator. Yan. Kasi meron akong balak alagaan, kaya kailangan natin yun. So yan, mga ka-BSK, magiging super busy tayo. Yan. At the same time yun, mga bandang mga July, magpapatanim tayo ng palay. Yan. At after nung rainy season, ayan, magtatanim naman tayo ng gulay. Yun. Either yung half gulay, yung half kamote. Yan. At sisiguraduhin nating nakaharap tayo pagka tinimbang o pinili uli ang kamote. Pero wala na, hindi na yun. Hindi na yung abusuhin tayo. So yan, kailangan nalalagay tayo sa parehas. At masama maglamang ng kapwa. Kailangan parehas lang, ilang ang hinahanap ko. Yan, mga ka-BSK. At tapos na magpakain ng mga alaga si Jolar. Pati sisiw, napakain na niya. Ayan, ayan na, at inumpisahan na niya, inuhukay na niya yung yung daanan ng tubig. Yan, para pag nag-release tayo ng tubig,
may dadaanan yung tubig yung papunta doon sa kanal, yung kanal na yung taguling kung tawagin namin sa Kamapangan, yung ginawang taguling both side pilapil yun para patubig sa palayan. So yun ang inuukay niya ngayon. Para pagdating ko may hukay na, so gagawa kaming ano diyan, ponduhan ng tubig, yung dadaanan ng bulb. So yun, tingnan natin kung magawa natin siya ng parang yung ponduhan ng tubig. Kung sakaling marumi yung itaas, pwede nating kargahan ng tubig para tumapon yung sa ibabaw. So yung kakargahan natin ng tubig sa ilalim natin papadaanin. Sa yung tubig, ilalawit natin yung hose para dumaan sa ilalim at mag-overflow. So tumapon yung dirty, yung sa taas, yung marumi sa taas. So yun, mag-overflow. So yung lahat ng bandang itaas tatakbo doon dahil nga tumataas yung tubig hanggang sa maging malinis, para na rin may filter. So yun lang, ganun lang gagawin natin, overflow lang natin para tumapon yung tubig. So parang yun, kasi naman, yung tubig naman di natin binibili, naka deep well tayo. Malinis na yung deep well natin, nabaunan na ng malalim, so malinaw na, wala na tayong problema, malinis na yung tubig. So yun, so mag-overflow lang tayo para luminis yung tubig. I-overflow lang natin yan. Lahat ng marumi nasa ibabaw. So yun, saan natin overflow, tatapon yung maruming, makita mo kasi para may oil yan sa taas kasi nga yung alikabok pumapatong pa rin sa ibabaw. So kailangan i-overflow mo lang para matangay yun lahat, yung dumi. Yun ang gagawin natin. Tapos siguro bago natin gawin yung sa may kulungan saka yung incubator, so yan ang natin, takbo tayo ng Divisoria o kaya sa Quiapo. Bibili tayo ng net, parang mosquito net, para gagawin natin bubong dyan sa swimming pool. Tapos lalagyan natin ng ilaw, yun, para yung mga dahon hindi pumunta doon sa swimming pool, at pati na rin yung alikabok, yung some of it hindi babaksak sa swimming pool kasi nga merong net. So yan ang gagawin natin para medyo feeling talaga na talagang swimming pool na yan. At para naman magamit natin ng tama, at yun, yan, kaya yan ang idea ko, medyo para hindi ganong mahirap, in-upright natin, tinaas natin yung swimming pool. So maganda naman pag nasa ibabaw ka, tas may railing pa, so saan ka pa, di ba? So ngayon medyo maghahanap tayo, baka a few moments meron later. tayong naisip, yun, para sakali, another idea. Kung merong gustong kumopya, di maganda, marami kami, di ba? So yun ang gagawin natin. Yan, at pinakawalan na ni Jolar yung mga kambing. So yan, time to eat na. At si Jolar after nyan, time to eat na rin kasi magto-12 na. So kain na rin siya bago niya ituloy yung paghuhukay. So ngayon, papakawalan niya yung mga kambing
kanya-kanyang takbo yan, okay lang. Kasi wala naman tayong tanim. So, yung kambing, parang nakakaintindi na. So, hindi siya lumalabas ng premises. Hanggang dun lang siya sa may gilid-gilid. Hindi siya lumalabas ng bakod. Tapos ngayon, nag-improve na rin. Yung sinasabi ko kay Jolar noon pa, ngayon nagagawa na niya. So, pinapaswitan lang niya yung kambing. Alam nung kambing, uwi na sila. Tama na yung chibog. Baka masobrahan na naman ng chibog. Tumirik naman yung mga mata nila. So, kaya yun, sinabi ko kay Jolar, kailangan mga 2 hours o 3 hours, iano mo na, pauwiin mo na. Tama na yung kinain nilang yun. So, lagyan mo na ng konti-konti. Kung may makuha kang mga napier o dahon-dahon, lagyan mo na ng konti sa kulungan nila. Para at least kahit pa paano, meron silang nangunguya-nguya. So, yun ang bilhin natin kay Jolar. So, ngayon medyo dinadiet-diet yung mga kambing. Para hindi sila ma-overfeed. At meron silang exercise para mga buntis hindi mahirapan mga anak. So ayan, at si Jolar chichibog na rin. Balik tayo mamaya. 346 minutes later. Ayan, tapos na chimibog si Jolar, nakapagpahinga na rin siya at medyo pinababa niya yung sikat ng araw. Ngayon hindi na masyadong mainit. So tuloy na siya sa paghukay mga ka-BSK. So ayan na po yung tubo. Napalitaw na po niya. Iyan po ay ang discharge po ng tubig. Diyan po dadaan. Yan, hindi pa po nilagay nila yung bulb. So, wala namang problema yan. At tama-tama, yan, medyo luluwagan natin konti. Gagawa tayong dyan, hollow blocks at parang box. So, pwedeng magpondo ng tubig dyan para malinis. O pwede rin gawin na parang filter. So, yung tubig dadump dyan, takbo sa kabila. At kung talagang malinis yun, ibalik. Pero para sa akin hindi na kailangan yun dahil hindi naman binibili yung tubig dyan. Malinis na deep well lang. So pwedeng i-discharge mo lang, tas refill ka lang ng tubig. So hindi mo naman di-discharge lahat kasi ang dumi ng swimming pool nasa ibabaw. So, i-overflow mo lang siya, tatakbo yung dumi. Yung mga dahon o ano man yung maliliit na dun. Pag discharge mo yan, tinaasa mo yung tubig, tatapon yung tubig. Sa discharge dadaan, pati yung mga marumi-rumi sa taas. O saka, i-discharge mo habang pinupuno mo, tumatapon yung marumi. Pag nakita mong malinis na, stop na. A few moments later. Yan mga ka-BSK at pinapapasok na ni Jolar yung mga kambing. Yan, na nakanginain na sila ng nasa almost 3 hours na. So kaya yun, pinaswitan na niya. Yan, nagtakbuhan na yung mga kambing. Alam na nila yung paswit. At ibig sabihin pinauwi na sila. So yun, dire-diretso na sa pinto yung mga kambing. Yan, natututo na si Jolar paano magpauwi yung kambing. At yung kambing din nasasanay na rin. So yan sila. So silang wala mo silang kasunod si Jolar dito sa kabila din. Ayun na sila, alam na nila, dire-diretso na sila dyan. Ayun na, nag-uwian na mga ka-BSK kasi hapon na po, kaya pinauwi na ni Jolar. Yan, at
Yan, yung mga kambing, dire-diretso na sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto. Ayan mga ka-BSK, yan ang naganap sa atin maghapon. Tapos na naman po tayo ng maghapon. Yan. At nakapag-hukay na rin si Jolar at napakain na lahat ng mga alaga. Yan, end na po tayo dito. Maraming po salamat. Thank you for watching. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye.